Good morning. Maayong buntag kanatong tanan. Welcome sa katapusan nga Domingo sa bulan sa Hulyo. Kaulong nga Domingo sa Pentecostes o mapasalamatan ta sa padayon nga paglikod sa Dios kanato. Ang atong pagpasalamat atong ginapahilumod sa atong mga CYF una sa tanan sa ilahang kapuging sa ilahang dili kapayoran nga effort sa pag-facilitate sa atong Vacation Church School 2024. Ang kadaugan ni ining pagsaulog ato gayon ginapahilumod sa Dios ug tungod kini sa pagtabang sa atong mga CYF. Ilabi na usab ang atong pagpasalamat sa Board of Christian Educators at Norcho sa ilahang kakugi sa pag-andam sa tanang mga snacks, paniudto o uban pa nga concerns sa mga bata sa pagkandak nato sa BCS. Dili sa gadto lalim nga role ang inyong gigampanan, daghan gayon kaayong salamat. Sa tanan nga nahimong kabahin niini sa atong mga pamilya nga nag-share sa ilahang resources aron nga makahatag kita og snacks paniudto sa atong mga estudyante ato silang ginapasalamatan. Ang Lorenzo family, Acosta family, ang Ford Wheels family, ang Tatoy Slitos and Lubuan family, ang taga New Society area, taga Church area, ang daghan pa, ang daghan pa ng mga kaigsuunan nato na ni-share sa ilang resources, panahon o mainiton na pag-ampo alang sa ato ang Vacation Church School. Ang Diyos gayon ang himaya tungod niining kadaugan sa atong Vacation Church School. Ato usab gikalipay sa pag-congratulate ang tanang mga opisyales o unya ato silang ipahiguna human sa atong offering kung makumpleto ang atong mga officers. Ato usab nga ginagreet ang tanang birthday celebrators sa tibuok bulan sa Hunyo o espesyal nga nagasaulog sa iyang birthday today o kagahapon di ano, na-miss nato ang birthday na ito ni Sarjun. Wata nakabantay, no? Wata nakakasta niya o birthday song. Naman din si Tatay Jesus, ato sa ginahangyo sa pagpindog, ato siya tantangan sa bubong ng kanta. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you, may the Lord God bless you, may the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday tayo kay Jesus. Ang Ginoo magpanalangin pagayon kanimo. Ug salamat sa inyong
pagpugi, sa pagtabang dinhi, paghatag sa imong hiyas, sa panindot usab sa ato ang simbahan. Daghan kaayo salamat. Sa sunod Domingo, pahigayon nato ang ato ang communion ug human sa simba, ginahangyo nako ang tanang mga opisyales magpabiling sa atong Church Council aron pagaplanuhan nato ang ato ang church anniversary o ang pagplastar sa ato ang annual budget for the ecclesiastical year 2024-2025. Aron nga mahapsay nato kini ug magiyahan kita sa ato ang mga buluhaton isip usab iglesia. So daghan kaayo salamat o padayon ng atong andamon ang atong kaugalingon isentro nato sa Dios ang atong matag kaugalingon sa atong pagsimba kaniya. Sing the Lord, O you, proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord, and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before Him. Strength and glory are in His lovely praise. Oh
We thank you for the giving of this day and for the blessings you poured upon us. Thank you for always giving us a chance to support to you, to feel our unconditional love, mercy, and guidance. We acknowledge that all good things come from you, and we are grateful for your faithfulness and provision. Fill this place with your love, peace, and joy. May your spirit touch our hearts and transform our lives. We commit this time of worship and all our gatherings into your hands. O Lord, Heavenly Father, we lift up our Sunday morning worship service to you. In Jesus' name we pray. Amen. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. Let us confess our sins to the Lord. Nakita o nadungog sa Diyos ang kinasing-kasing na pagpangayo o pasaylo sa atong mga talapasan. Tungod niini sa ngalan ni Jesus, ubiha sa kasalig sa balaang kasulatan. Atong pagadawaton ang pagpasaylo ug ang pagpasiguli sa atong Diyos. Kanatong tanan, kung magmayang kita, kay natunay gugma o pagpasalamat na atong ginasaulog sa pagkamaayo sa atong Diyos. Amen. Thank you, Lord, for healing my soul.
balaman ug mahigugmaon namo nga Dios. Daghang salamat sa imong paglugway sa among kinabuhi. You have extended our lives together. You have renewed our strength. You have given us new hope. Heavenly Father, we thank you. For indeed, this day is very special for us to celebrate with. Kay ikaw ang naghatag kanamo o kalipay, kadaugan sa tanan namong mga buluhaton, mga paningkamot, sa matang panimalay, at tunay panaghibusan, at tunay kalipay nalagikan kanimo, ug labaw sa tanan, imong ginaprovide ang tanan namong mga panginahanglan. Ang tanan ng kapanghitabo sa among kinabuhi, ang tunay katuyuan kining tanan. O mapasalamatan kami tungod kay niining tanan ang imong Espiritu Santo mao gayon ang nagatabang kanamo aron among masabtan kung unsa kapililmon sa among participation sa tanang buluhaton sa imong iglesia. Niini natak na karon magaduol kami kanimo ug among ihalad ang daghan namo nga mga pagpasalamat, mga kabalaka ug bisan pa ang among mga paghangyo. Amahan, salamat sa successful na pagsaulog sa Vacation Church School. Salamat sa kinabuhi sa among mga teachers, sa tanang members sa Board of Christian Educators, sa tanang kalimalay na nag-share sa ilang resources, sa tanang na nag-participate. Nag-aampo kami na ang mga kabataan na nakatuon sa imong mga ulong, sa imong mga balaod. Magiyahan sila sa ilang utikanan kung imong sila mabantayan o Diyos, aron nga sila magapabilin sa pagsalig o pagbilang sa imong pagkabalaan. Nagpasalamat kami bisan pa sa tanang mga butang diin unexpectedly wala na mo gidahong nga masinatin. Mga butang na nahitabo kanamo gawa na mo nga makahatag kanamo o pagpamalandong. Ginaampo namo bisan pa si Kim sa iyang commitment sa pagtudlo sa mga bata, bisan pa sa iyang kasinatian na nawala ang iyang cellphone. O Diyos, ginaampo namo na kung kinsa man ang nakakuha niini, imong tandugon ang iyang kasing karon. Imong ipahiluna nga mabalik ang Kim ang iyang cellphone. Mapasalamatan kami tungod kay niini igatanan at dunay katuyuan ang mga nagapanghitabo. Nag-aampo kami alam sa among mga balatian, sa tanang anaa sa kasakit, sa tanan nga anaa sa kabalaka. Ginaampo namo bisan pa si RJ
G. Lorenzo alang sa complete healing. O ginaampo na mo ang iyang pagpangandam alang sa iyang examinations. O Diyos, tabagi siya ang imong kaalam maanaka kaniya. Nag-aampo kami bisan pa sa tanang birthday celebrators ni ini ng bulan sa Hunyo. Bisan pa ginaampo namo si Sarah June na nag-celebrate siya birthday yesterday, apan wala kami nakag-greet kaniya. Ikaw, O Diyos, ang magapanalangin kaniya. Ikaw sa ang magapanalangin ni Tatay Jesus sa iyang birthday ini nga adlaw. Ikaw, O Diyos, ang magalingkod kaniya, mag-extend pa sa iyang kinabuhi ug labaw sa tanay. Magahatag kaniya sa kalipay nga hingpit. Salamat sa iyang kinabuhi nga iyang ginagamit dinhi sa simbahan. Ginaampo na bisan pa ang tanan ng mga buntis, ilabi na si Bingkay. Ginoong Diyos, ikaw ang magapanalangin kaniya o sa baby nga naa sa iyang kasabakan. Ikaw ang mag-prepare, ikaw ang mag-aandam sa tanan nilang mga panginahanglan. Ginaampo sa damo ang tanan namong mga paningkamot, bisan pa ang among mga trabaho sa makatadlaw nga tanan. Sa tanan nga nag-OJT, sa tanan o Diyos nga nagapaningkamot, nagapangandam, alam sa enrollment sa bagong school year, ikaw, O Diyos, ang natabang sa matang panimalay. Padayon na padalangini ang Lorenzo Construction. Bisan pa ang Ford Wheels, ang Polaris, ang Tato's Litos, mga hatcheries, o daghan pa ang mga paningkamot sa inyong mga anak. Ginoong Diyos, tabangi sila, liguna o panalangini ang ilang mga paningkamot. Sa among pagsaulog o pagpamalando ni ini nga kahuntagon, ikaw, O Diyos, ang mag-aabli sa among kasing-kasing o guna-guna. Aron among masabtan ang mensahe na imong giandam alang kanamong tanan karon. Dungga ang among mga paghangyo o panalangini ang among nasod. Bisan pa ang matag desisyon nga pagabuhaton sa tanan, ilabi na sa among presidente sa Pilipinas, makahatag kini o kaayuhan sa among tanan. O Diyos, dungga o panalangini kami, ginahalan na mo kining tanan, pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Hear our prayers, O Lord. Hear our prayers, O Lord. Incline thy ears to us, and grant us thy peace. Amen. Isip pagbasa sa Balang Kasulatan, pinahangyo ang tanan sa pagpalindog. Magapamalandog kita sa tulong sa atong Ginoo pinaagi sa unang sulat ni Apostol San Pablo alang sa mga taga-Corinto, Kapitulo 12, versikulo 12 hangtod sa 20. Ang lawas adunay daghan nga bahin. Apan ang mga bahin niini kabahin sa usalang kalawas. Sama usab niini ang mga tumutuo
Bisan nakalain-lain ang mga hiyas kadihatag sa matag usa ka nato, kita usalang kalawas diha kang Kristo. Kaya kitang tanan Hudeo man o dili, ulipon man o gawas nun. Gibawtis mo man diha sa usalang ka Espiritu, aron mahimong usa ka lawas, ug usa-usa ka Espiritu ang ania kanatong tanan. Ang lawas sa tao, usa lang, apan adunay daghang mga bahin. Kung umiingon ang tiil, tungod kay ako dili ako bahin sa lawas. Dili ka na masihanan na dili siya mabahin sa lawas. Ug kung umiingon ang dalugan, tungod kay ako dili ako bahin sa lawas. Dili usap ka na masihanan na dili siya mabahin sa lawas. Kay kung ang tibuok na lawas sa tao, pulos lang mata, unsaon niya pagkadungog. Ug kung ang tibuok mga lawas, pulos lang dalugan, unsaon niya pagsinghot. Apan, wala kita buhat sa Dios nga sama ni ana, kung dili gipahimutan niya ang nagkalain-lain na bahin sa atong lawas, sumala sa iyang kabubuton. Kung ang lawas adunay usa lang kabahin, dili na kana matawag nga lawas. Ang tinuod, daghan o magsulti na lang sa ilang kaugalingon o sa Dios. Ang mga bahin sa atong lawas, apan usa lang gayon kalawas. Ang Diyos magapanalangin sa mga pulong ng atong nalubo.
Diyos, ubalik kami sa among pagpamalando. Itugot na matag kasing-kasing o una-una masentro diha kanimo. Aron ang pagkabililmon sa imong mga pulong, makahatag kayo ug giya kanamong tanan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Isip usab ka bahin sa lawas. Makita nato nga ang dinhi nga mga lingkuranan wala kayo ng lingkod. Kay nabatasan mga nato nga ang mga lingkuranan murag naanay naka-assign kung kinsa diha ang nagalingkod. Mauna na kung dili sila makasimba, mainan din nato nga nung wa sila nakasimba. Nagapasalamat sa tag nga hindi nga sayang. Pagili ganin mo mga bot, akong ginahuna-huna, asa kaha si Tay Romeo nga wa man ang iyahang ginsakpan. O dili nga sayang kay dili man ang mga taga-compound o dinha kasagaran ang mga Diyos. Wa may problema kay kanunay sa na puno. Dinhi nadangin naman ito sila na di sila kasimba tungod kay niadto sila og Davao kay nagsakit ang ilahang unika iha o gi-rush nila sa emergency sa hospital. May nalang kinaulian na nakagawa sa pag-ilahang giadto aron nga masigurado. Wala usab ang mga taga-Fort Mills kay aduna sila family reunion sa Carmen, North Cotabato. Mautong ni chat si Mildred nga pastor. Dili gid ni makasimba karong pipila ka mga Domingo tungod ni ining amo mga buluhaton sa Panimalay. Mauna nga kung kamo dinha naglingkod every time we have our congregational worship. Ako dinhi nga nagatindog kauban sa atong liturgies. Memorize na nato ang inyong mga lingkuranan. Mauna ang pagtungkol ko unsa kahay hinungdan nganong wala sila nakasimba. Apan salamat, mauni ang nakadindot sa ato ang group chat sa UCM o sa CWA. Kaya kung unsa gani ang atong concern, i-post gani nato dito aron na makahibalo ang tanan. Mao kini ang usa ka pamaagi nga gitugot sa Dios aron nga maplastar mahibalo ang tanan kung unsa ang angay nga pagabuhaton. Mauna nga ang analogy ini nagaingon kay atong was it Sunday? Yes. Sunday ba to? Last week, ako ipabutol ang mga labong na kayong bulak dito sa balay. Unya, nakapaslot ang ako ang kamot. Kaya aside nga humok na pagpunta ang kahoy, apan kaya sundang habol, di nakapaslot. Tungkol kaya nakapaslot man siya, dili man makaingon niya ang kamot na uy, napaslot ko, nga mingon na ako ang mata, ako ko kakita. Problema na natin mo, ano napaslot ka. Kay kabahin man siya sa ako ang lawas. Kung masakit ang kamot, sakitan na mabati sa tanan.
nga bisan pa ang wala, less na important na ato kina-consider, aduna siya'y purpose kung nano kabahin siya sa lawas. Mga kaigsiunan, niini nga buntag, atong papanagduman ang pagkabilinon sa atong pagkahiusa isip bahin sa lawas. We are part of one body o niana nga lawas daghan gayon ang mga parts ni ini nga angay nato nga pagtagaan o pagtagad. One body. One body. Ningon ko kaganihan, hindi lang ko mamahaw kay adunay pamahaw sa simbahan. Apan human sa akong devotional, human ko na malandong sa kulong, ingon ako, daghan ka na itong tambal na pag-ilumon, mukha ko na lang ko bisag gamay. Niinom ko sa akong Fiomusil, niinom ko sa akong vitamins, niinom ko pang high blood, muinom o para sa ubo, muinom para sipon. Hasos kadaghan ba sa akong ipag-inom? Unya, ingon ko, hindi ko mukhaon, basin unya, o unsay epekto ni ini. So sa ato pa, kung muinom ko o tambal, adunay daghan nga parts sa akong body ang na-involve. Una, ang akong utok moingon pag-inom jud o tambal. Then, mo action si kamot. Unya, mo coordinate siya dinhi sa baba. Unya, mo kuha siya og tubig mo inom. Kanindot paminawon nga sa usa ka lawas daghan og parts kay sila ni ay purposely at dunay katuyuan. Ang una nga punto ni ini atong tanawon ang kinatibuk-an sa atong iglesia. Ako lang sa lakbitan, ha? Kaya ako sa pagkatinuod lang na balaka ko sa atong sitwasyon sa atong una sa nasod Pilipinas. Di man yung ko alam ang hilabot, pero kung magbubuhanay naman ang China o ang Pilipinas, dili lang ang mga sundalo ang maapektuhan, maapil pagutang kanan. Napay pagbuli na ang mga Pilipino kay gibaha ang mga provinces sa China, mag-ingon-ingon pa ka dito tagam, mauna kay madalo mo o dagat, gidagat na ang inyong lugar. Gi-open sa Pilipinas ang balikatan, ang mga allied nations na padala na sa ilang mga barko, sa ilang kanan, mga panggera. O naguulog ko ni ini. Unsa na lang mahitabo ni ini kung ma-ignite ang usa ka butang nga maayo na maunta kung magsugod man ang gera, musugod ang China nga makigsabot usa kay usa magud ang gera, musabot sa ang mga nations kung unsa lang ang armas ilang gamiton. Ana-ana, no? Sa history, gikan sa World War I hangtod sa II, gasabot ang mga nations na sigihan, kanyon-kanyon lang o eroplano, bumba-bumba ang atong gamiton.
So karon wa pa man sila nasabot in Jesus name, dili dapat magsabot ng bandera. Kay kung ato kining pamalandungan, ang China ra bagay communist na country, dili nila i-prioritize ang religion. Wala sila ginatuuhan ng Ginoo. Kaya ako na hinugduman itong usa ka international na seminar na ako giatinan, adunay delegate gikan sa China. Sa panahon nga nag-ampo ni o nag-communion ni ingon ang taga-China, what is that? Why do you close your eyes? Why do you do this? Why do you have to eat that? Ana niyang pangutana. Diniingon ni nga, we are religious. And these are things that we do in church because we believe in God. We don't believe in God. Or else we will be killed in China. So wala sila kailang. Apa nangyari din mo, wala siya kabalong sa to, nikuha ni bread, inom ng buwan, nikuha ko siya, inom ko siya, mawa siya kahit balong. Mauna nga kagahapon nagtakaw ko while nag-ligo ko sa akong anak. What if may bigla na lang nagsiga dito sa taas niya, bomba na da ito. Unsay mahita mo. Ang akong pinapasabot karon, mao kini mga kaigsunan. Kung ma-declare man kung ato ka lang tina-review in Jesus' name ang mga plano na dili maayo, kung ma-declare man siya, dili lang ang atong presidente ang maapektuhan. Apil ta tanan maapektuhan. Ingana usab sa simbahan. Kung ang usab maapektuhan gayon ang kinatibukan kay bahin kita sa usa lamang kalawas. Sa among mga managsuon, kung muingon itong among igsuon na pinakapanguran, ayaw na lang yung tagdaw at ang ilabot sa pamilya, hindi na mo, sige, ayaw na data ang apelyedo na to. Pero bisan pa ni Ana, kung unsa man ang mahitabo kanimo, bation gihapon sa tibuok panimalay, kay nasayang ni nakabahin ka sa lawas. Kaning una nga punto na nagapadayan, we are one body. This calls for our unity. Ang atong panaghiusan. Ang atong panaghiusan. This calls for our unified action as a church. Nga mag-usan lamang ta sa pag-ampo, nga bisan pa sa sitwasyon sa atong nasod, usa lamang ta ang pag-ampo nga dili gayon moabot sa punto nga mo-declare o war ang mga nasod. Kay kung 3 million ang ilang sundalo at 200,000 lang, kalayo kayo ka sa tinuod. Kung ang China aduna siya sarili na ginaingon nato nga WW tanan iya siya. World Wide Web. Naa siya ay sarili nga satellite nga makakontrol o monitor niya ang tanan na dagat sa kalibutan. O naa sila ay sophisticated na machine nga kung makakihon sila, adunay na intercept o dili maabot sila ang bomba, kita ng mga Pilipino, wala. Wala kita iniana. Magaling ng joke sa Facebook, anang mga higantayo ng mga marites, mga ipagutang dito
sa Philippine West Sea. Kaya para sila yung bantay sa atong nasod. Muna ilang ginaingon. Apan ang buot nato din pasabot, dili angay na muhimo o desisyon ang isa nga iyang pagtanaw usa lamang na aspeto. Apan kung dili katilingbanon o kinahanglan tanan aspeto nga posible unsay mahimong consequence niini iyang i-consider. Ako as history teacher, maingon jud ko, bisan o wala tayo sa China, sa ngalan nga nag-adto si Amerika, nagkastar sa iyaha nga kung barko dito, ni-adto si Australia, ni-adto si Canada, ni-adto si Taiwan, si South Korea, kung sa man na din na ni-adto. Masuko si China, kung kinsa man iyang humbangan, siyempre, si Pilipinas. May tagtinuod ng atong mga kapre o mga abat, iba na pa, kaya atong pasukon. Pero kay dili man nila tinuod yung tao. So, kung saan na ang atong buhaton, kay diha naman ka makalapag. Napadaw kay Gulfo Brothers, napakay Cardo, napakay Daghan. Mauni ang atong ginahangyo. Please, let us unite. Karon nga adlaw ang katapusan ni Inday Sara as Defense Secretary sa July 19 diyan. Dili na siya ang Defense Secretary. Basig ilisa na sundan unsa na ang kurikulo. Wa pa gani na sundan, iilisa na. Kaya delikado yun sa atong sitwasyon. Mauni, na nagahangyo ta as people of God, let us unite and pray together na isip usa lamang kalawas sa atong Ginoo. Dili angay nga magkabahin-bahin, mahiusa gayon kitang tanan. One body, and this calls for unity. Unity, gusto nato, is not uniformity. Unity is giving a heart, opening your mind to understand the situation and to empathize with it. That is how unity works. Ikaduha nga punto sa gisulti ang Apostol Paul. Ato gayon nga i-acknowledge nga sa atong lawas dinhi sa simbahan adunay daghan nga parts. The church is a single body that needs and takes care of all its parts. So sa ato pa ang lawas daghang parts, lahi-lahi siya o functions, lahi-lahi siya o detalye. O anay na una natong i-appreciate. Atong tan-awon, kinsabay nagbuhat sa atong lawas ang Diyos lamang. So anay natong kini nga pasidugdan o makabalaanon kini nga bahi sa lawas. Suot natong ipasabot sa atong bagong mga leaders. Dili gayon kini maayo nga ang usa ka bahin sa lawas maguna-una siya nga kay ako man ang utak, ako joy pinaka-importante. Ikaw, tiil lang raba ka, wa kay karapatan na mga importansya. Muingon po ka si mata,
Mubiyok ko, tanaw na ko kung bilit ka, madama. Sige, kung maingon karon si Baba, sige, di na ako ablihan. Ang akong Baba, tanaw na ito, makakaun ka pa ba? Sige, una-unahon na ito kinintanan. Kung maingon si Dila, ako na lang puntod. Di na lang po mag-istorya. Ang pinakalindon sa ikaduha mapunto mga kaigsunan, i-focus nato diya sa Dila. Aning Dila, andunay warning ang Biblia ni ini. Mga kaputang, sa kagamay sa Dila, gigwardyahan kasayahan sa mga ngipon o aside sa ngipon, napag-idua ka lips, namupugong sa iya kaya delikado ang mahimo sa Dila. Pwede siyang makakos o sunog. Pwede usap siya makapabuhi sa patay ang Dila. So, mauli nga inside the body, sa daghan na part sa ito ang lawas, ikinahanglan na kaning Dila bantayan kini. Kinahanglan dili siya despise. Kinahanglan ang Dila mo-appreciate siya, mo-acknowledge na ang kada bahin sa lawas at dunay dakong tabang at dunay importansya dinhi sa sulod sa lawas o sa iglesia. Kaya labaw sa tanan, timaan nato that God designed every part of the body and therefore matag-usang kinahanglan mo tabang ang kada usang part sa lawas, kinahanglan mo compensate sa paginahanglan sa usa. O kung naamay bahin sa lawas nga nasudlan sa elemento nga dili maayo, I'm thinking of a cancer. Kay kagahapon, while nagatanaw ko, kaya ako ang usa ka account sa Facebook, para lang na sa eskwelahan, puro na health, nakaingon na dito ang usa ka post. Kanang okra, ang pinaka maayon nga ito na ito organic nga para ma-maintain ang pagkababa sa sugar, pati naghana, kimse, ka mga benepisyo ang makuha. So, mauna, nga ako yun, basta nagani kung magadiin na niya, kanang mura kong ginakuhaw na unsa akong ginabati, ang piling na ako anak na asa ang sugar. So, ako ginahimo, dugay-dugay na ako na gina-practice, apat usahan yung tungkol kay wala kapalitan o may panahon na upalit o okra, yun ako nahimo. Kada gabi yun na sa matulog, mag-slice yung okra, and I hope everybody will do it. O niya, kung ang tubig, pagkabuntag siya una ngayon na inumon. Daghan mo reklamo. Lang ito na naayo. Kunya slightly pa dyan. Luod ba na inumon? Ingon ako, salamat lang sa Diyos. Kaya akong ilong na puno ng folics. Dili siya kasi kumot kung sa'y lanto o baho o kumot. So wala, parang wala na. Inumon mo na ako, o sliding na sa lina, kaya akong ginawa na una, kinahanglan, mubaba ang sugar. Kinahanglan, mauni. Then, kana ang buot ng ipasabot, if ang ilong, musikuot siya o di maayo, kunya si Bila mo taste siya o di maayo, di siya mo appreciate.
pag hinahinay ka karon buot ipasabot as part of the body, kung sa imong paminaw dili man maayo, so ingon karon si Baba o sa dila, hindi na ko inom ana, kailangan to, baho kaayo. Paano na lang ang benepisyo na makuha sa uban ng parts sa lawas? So sa ato pa, inaktibo o binantayan ang atong mga pulong o lihok, kay basin unya makahatag kini o kadapot ngadto sa ubang parts sa lawas. Mao na gikinahanglan ang tanang bahin sa lawas, iya gayon nga bantayan ug iyang i-acknowledge that every part of the body is important and every part of the body is created and fashioned by God for a purpose. So, dili na ta karon makaingon nga pamilang din na, mamulang din na, dili. Kabahi yun tang tanan. Kabahi yun tang tanan. Alang sa buluhaton sa atong Ginoo. Third, and the last. Ang lawas calls for unity. I-acknowledge nato na ang atong lawas have many parts. Ang atong mga lawas have many parts. O ang kada usa atong i-acknowledge aduna kitay daghang mga gasa. Talento, skills, kusog, o uban pa. Ikon pa ni Apostol sa Pablo. Ang kada usa adunay spiritual gift. O ang role sa atong mga elders, kauban sa pastor, in-nurture ang spiritual nga aspect sa kinabuhi sa tao. Sa tanang mga membro. Ang mga gasa posible nga uban sa ato, mahimong apostoles, mahimong propeta, mahimong mga teachers. Kaya ingon pa ni Apostol Paul sa ilahang simbahan dito sa Corinto, ngayon ito kung isulatan niya, nga naman nag-iya-iya naman mo. Nga naman na nagpagarbo naman ang batang usa, wala ba mong kahibalo? Nga wala natungkol ang simbahan nila sa Corinto kung wala yung mga apostoles? O wala natungkol ang simbahan kung wala yung mga propeta? O dili makumpleto ang plano sa Diyos na pagtukod sa simbahan kung wala yung magtutudlo kung unsa ang maayo? So sa ato pa, when we acknowledge our different gifts, atong bantayan, baliko na ang term na gigamit, tanang gasa na nadawat nato gikan sa Dios, mukompensate ka na nato sa uban, o walay maka-stand alone dinhi sa simbahan, kung dili tabangan sa tanan. So with that, ang simbahan di kinahanglan mo perform o milagro, kaya kung walay milagro, walay na rason kung ano magbalik-balik ka ka. Mabutanan ko karon kaninyo, unsay milagro nga nahitabo dinhi sa simbahan. Naka-experience ba mo og milagro? Unsa nga buhat sa Espiritu Santo nga nagpabag-o sa atong kondisyon dinhi sa simbahan, and that is one of the very miracles nga nahitabo dinhi sa atong simbahan. Unsa ang milagro? Una, nakita nato ang daghang kabaguhan sa inyong kinabuhi, and that is already a miracle. Lihok ka na sa Espiritu Santo. Ikaduha, adunay milagro dinhi sa simbahan. Sa una, wala pa kay bumbong ng atong simbahan.
simbahan, truan-truang hangin, tanan, unsa ang nahitabo. It turned out nga making-adi ang plasta sa simbahan. Kung dili sa lihok sa Espiritu Santo, wala kini nahitabo kung kana usa ka milagro. Kung dili ninyo ipadayan ang inyong gugma, o kung wala ka mo gihagit sa Espiritu Santo, ni-donate ba mo para sa trials? Ni-donate ba mo para nakatupan ang atong simbahan? Ni-donate ba mo alang sa kaayuhan o namanindot ang atong simbahan? It's a miracle. Mauna ang simbahan sa kanunay na kasinati sa milagro sa Diyos tungod kay iyang i-acknowledge ang many gifts, ang daghan nga mga gasa pinaagi sa Espiritu Santo. Malipay ko nga mag-ingon mo, Pastor, i-bless, i-dedicate ang among sikad, Pastor. Pastor, i-bless ang among motor. Nakaiba ba mo? Nga every time na ako ay gusto ipadedicate, ako mismo ngayong Pastor na lipay, Lord. Ang milagro nga imong ginapasidati, ana-ana sa ilaha. Ana-ana sa inyo. Ang milagro, ana-ana na, Pastor. Mupailog lang ko kay ngani, it's a miracle. Kaya naman, dili nimo ipatigbabaw ang imong pagbati. Kahit nahibalo ka, in due time, the Lord will judge us, will account us kung unsa ang atong gihimo kung dito kita buhusay kaniya kung di na ta makapamakak niini. O kana ang angay nato nga hinuktukan. Tukunglod, mga kaigsuunan, ang atong pagka-part sa simbahan, ato kini nga ipakita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Kini nga butang tinuod nga panaghiusa, the true unity. Second, the true vitality. Kanang tinuod gayon nga pagbati nimo nga imong gibati nga kung dili ka mo participate, paano na lang ang tibuok lawas nga dili na ay ka masulti o kiraman o wala ko makapadayan na sila. No, kinahanglan kabahin ngayon kita niini. Sunod, atong inutuman sa kanunay, true appreciation of each other. Tinuod na appreciation. Uy, nanambong yun ka igsuon. Praise God. Pero sa karoon na panahon, malipay ta. Kung tingnan ta, huy, namanyak ka igsuon, mas may nagalit ta. Ano naman yun na kung butang ka yung tambok. Kung ina nagalit, tambok, nalinan ka ni Buhay, kapapayan, kaya ako. So, ito yun, huy, di payak ka. Di payak ka. Ay, salamat. No? Di payak na di ay ko sa tinuod yung wakod. True appreciation. True appreciation. So, mauni mga kaigsunan, kinahanglan buhit din sa ato ang iglesia. And then, pinakatapusan in our conclusion, ang tinuod na concern for each other. Karon, ginauna-una din ako si Tata. Kay habit na ang July, first year death anniversary na niya. Nagauna-una ko nga tanang mga patay na ginasulod diri sa simbahan, kamusta kahato sila
death anniversary, anos aga din sila nangamatay kung unsa na nagapakitabo sa ilahan. Napusahay tayo. Ngamuat ko lang yun ko sa simenteryo. Kay gusto lang yun ko nga mapalinawon, maglingkod dito, o tanawon ang mga lubong sa Forest Lake, sa Lula, o niya tapat-tapat na sila na Tibina, mga basit, sa mga membro, ang panglubong ginhangan, hindi ko kahilumdog, ilan na ito kabuok ang kong gilubong. Muadto ko dito, umamalandong na dunay kalinaw. Because ang ako kinaampo dito, Lord, kumusta na kaha ang pamilya ni ini mga namamatay? Kumusta na kaha sila? That is our concern as members of the body of Christ. Mauna, tingnan mong tapat, membro ka na sa panimalay, ang akong kabalaga kanimo na gayon kanunay. Apan, tungod kay ikaw, kabahin sa akong kinabuhi, kabahin sa akong lawas, ang Ginoo pagkapadalagin gayon kanimo. O tagaan ng Julie recognition. Pila na po katuig dinhi sa simbahan, nag-iyon din ko. Pila na kami po katuig sa simbahan, kay murag akong paminaw. Dugay na ba kayo mo din sa simbahan? Nga makaingon ko nga, murag una na kong kita kay i-share kay murag senior high school pa man ko siya. Kaya karon ti-graduate na siya sa college. Gahapon na po na-appreciate na nabantayan na si Mia na payatot, ay takpo na kaya si Mia, praise God. Gahapon kami na po nabantayan, takpo na kaya yung bataan. Nawala na po nabantayan, gahapon kami anak sa unang kaya nakapa sa sulod sa tiyan ng mga namay pa o karon o eskwela na. Kung labaw sa tanan, nabalaga kung bago sa inyong kaugalingon. Pagkauman ang isip pa karon, o niyang mga sa kurasa, mato na sa kong barbero. Kay bagian na din ako ang samin sa balay, makita na ko na ako na upaw na din ko. Pinahanglan, dili mahalata. Magpakalambunan ng kudero, di mahalata sa tumang kay upaw na, kasigaw na. So, mayroon dyan ko, tigulang na Diyo, nagatigulang na gayon. Concern ko sa among kinabuhi sa mga asawa, mga kaisunan. Ganun ba? Kaya ibutay, naliguan na ako ang hero, mag-iwan ko nga, gawin muna ko, natatawag ko sa, gahangan ko sa langit, gahangan ko sa among hero. Pumabatay ang among hero. Kinsa na lang akong kaistorya dahil sa balay kung anak si Mrs. Kaya akong hero, amo ba yan ako na-una niya? Ikabalo na siya, na every time naliguon ako siya, ulingkod siya sa iya paborito nga spot, kaya paabot siya dentistics. Apan tungod kagahapon, kaya wala yung lugar pag-ato sa SM, kaya namurot na iyang dentistics. Hangtod karon gimukutan ko sa akong hero kay anong balay reward alam niya nabiligong siya. So nakautap ko sa akong anak na ito. Nag-iwan ko, promise ni tatay, pag buman ng simba, magpagupit si tatay, mo adto sa SM kay palitan na ka sa imong dentistics. Kay buyaw-yaw yun ang akong hero.
Mo'y pa ka. Sorry no, kay nakalimot ko si tatay makahit na stage. Muana siya. Oh, masukok yun siya. Kay naanan sila kay anak. Kita dari sa simbahan, naanan ka, natanawan at usang malimay. Adunay magulanon, adunay nagsakit, naanan kita niini. O ang atong concern, kinahanglan ipabagi kayo nato sa matang usa. I am part of this church. Everybody, isulti ka na. I am part of this church. Therefore, I am important. I am part of this body. Therefore, the Lord is my head. Kana kanunay ang ato inuuluman. Atong pakpakan ang Ginoo. Maayo ang kita.